Ayun na nga mga kalakwatsero, andito na naman tayo sa ating crayfish. Good news dahil yung isa nating may itlog na crayfish ngayon ay ayan, nakita natin na pisa na po yung kanyang mga itlog at naging krillings na. Ayan na. O pwede nang maging baguong yan. So ang dami po ng kanyang krillings, ng kanyang mga anak. Estimated ko siguro dito mga 200 to 300 piraso. Ano po, dahil medyo malaki kasi yung ating breeder. So nasa na po siya, nasa 5 inches na po 'yan. Ayan, so ang dami oh. Ang dami pang hindi napagpag. To. Yan na yung mga napagpag, siguro mahigit 100 na po 'yan, pero yung nandito pa sa kanyang tiyan oh. Oh, ang dami. Hindi lang mga to, siguro mga 2 to 300 piraso ang naging po niya, naging krillings po niya. Ayan oh, ang dami oh. Tapos may kasunod pa po 'yan, maaring mga susunod na linggo ay kasi sa ngayon meron na kami pitong tawag dito, breeder na meron na pong itlog. Ito lang isa na to ang nauna, itong malaki na to. Yung mga kasunod medyo maliliit. May mga 3 inches. Yun lang po yung mga kasunod. So, yun, siguro mga ilang buwan pa ulit, meron na po tayong mga pwedeng pwedeng pambinta natin as a breeder. Pwede na tayo magsimula magbenta nito. Pagka lumaki na itong itong kanyang mga krillings. So, mga ilang buwan lang, pwede na yan. Ayan, kita natin. So, meron pang kumakapit sa kanyang tiyan. Talagang ayaw kumawala sa nanay. Yan, ganito lang po yung yung pagtatanggal ng mga krillings ng ating crayfish. Yan. Pagka na siya, matured na siya, ang kulay niya ay brown. Nagbo-brown na po siya. And then mapapansin natin, kusa na po silang bumibitaw yung iba. Kaya kapag bumitaw na po ang iba, so hayaan na natin kasi bumitaw na di ba? Ayan. So ayan yung iba naglalanguyan na. Yan yung mga unang bumitaw, ayan ang dami niyan. So halos ayaw pong bumitaw sa nanay, meron pang Ayan siya nga pala sa crayfish, mag-ingat din tayo kasi kahit ganyang kaliit ang kanyang sipit ay malakas pa rin po siyang mangagat. Pag medyo manipis ang kamay, mabuti lang kung puro kalyo na katulad ng kamay natin at hindi na yan hindi siya makakatalab, pero pag medyo manipis ay tatalab po yan. Yan yung hose na kinagat niya ay butas na rin po yung dulo dahil ayaw bitawan Ayan ayaw bitawan. At pagpag lang po natin na ipagpag, ganyan lang po ang pagtatanggal ng krillings sa nanay sa inahin nating breeder po. So ipapagpag lang po yan hanggang sa maubos. Okay, so pahingahan muna natin kasi baka siya tawag dito, may stress ng husto. Iyon ang dami. Yung unang pagpag natin dito, ang dami na yan, higit 100 na yan So baka hindi lang siguro hindi lang 300 ito. Kasi yung unang nalaglag po na yan ay wala pa sa kalahati yan wala pa po sa kalahati yan nung pinagpag natin. Kaya sobrang dami po. So ayan, ganyan lang po ang pagtatanggal ng krillings sa inahin na crayfish o doon po sa ating breeder. Ang maganda niyan, pagkatapos nating ipagpag ay pwede nating ibalik ulit doon sa breeder room, kasama sa breeder pond natin. Kasama na yung mga nanay. Ayan, ito na, nandito na sila sa maliit na pond. Ito pong pond na to, maliit lang po to na para lang po talaga sa mga krillings. Siniwalay namin yung krillings. Ayan na siya marunong nang lumangoy. Ayan. Sobrang liit niya.
So, yun lang mga kalakwatsiro. Sunod po ulit na mga video natin. Abang-abang lang po. At sa mga susunod na buwan siguro, mag-a-announce na kami kung sinong gustong bumili ng ating breeder. No po? No, kapag ka napalaki na natin itong mga ito. Ayan. So, yun lang mga kalakwatsiro. God bless.